So ating makakausap, tama-tama ang Pangulo po ng Automobile Association of the Philippines o AAP. Pag-usapan natin itong, hindi lang itong nakatakdang papatupad ng ad event, pati na rin po itong pinairal ngayon na NCAP, Non-Contact Apprehension Policy ng MMDA. Sige nung Augustus Joe Ferreira, nasa ating linya. Sir Joe, kamusta ka na? Si Orly Tinidilin ito sa Radyo na TV po. Good morning, sir. Sir Joe? Nasa remote one, Antay. Naririnig ba niya ako? Sir Joe, good morning po sa inyo. Sir Joe? Magandang umaga. Good morning, yes. Good morning. Sir Joe, pasensya ka na na-istorbo kita kasi hindi ko matiis na pag-usapan at sa impapawid yung hinaing ng mga middle income. yung mga kumikita ng eksakto, pero laging may buwis. Konting galaw, bayad ng buwis. Makabili ng second-hand na vehicle, babayad pa rin ng buwis o ng tax. Mukhang ito na kasi maapekto nitong napipintong ad-even scheme na ipatutupad sa EDSA. Ano ba ang dapat nating unawain dito? Dapat nating tingnan sa ganitong proyekto na makaka-apekto po sa ating mga motorista, Sir Joe? Alam mo yung unang nakikita ko dyan, may ikabubuti ng bayan yan eh. So therefore, ang Automobile Association ay talaga supportive dyan sa NCAP na yan eh. Ang pananaw namin, alam mo naman ng Pilipino, ang tingin nila sa batas ay suggestion lang, no? Na hindi, yung level of compliance natin, paglabas natin sa bahay, medyo manipis eh, no? So kailangan mo talaga ng enforcement. Ngayon, pagka-enforcement sa isang lugar na walang gustong sumunod, ay kailangan 1 milyong pulis o yung traffic enforcer ang kailangan mo. Kada kanto may pulis. So imposible yun. So kaya ang kapalit nun ay digital enforcement, which means na yung kayang gawin ng isang tao, ng isang makina, 100 times kayang gawin ng makina yun kumpara sa isang tao lang. Kaya kami, suportado kami dyan para madisiplina ang tao sa kalsada. Pag hindi natin kasi nadisiplina ang tao sa kalsada, ay kinamamatay at nasasaktan na ang mga mamamayan. Okay. Sir John, linawin ko lang, are you referring sa NCAP o dun sa ad-even? NCAP, okay. Yung sa ad-even scheme. Dahil baka daw meron tayong pwedeng mas maganda, mas mabisang programa na pwedeng gawin sa halip nitong ad-even scheme. Lalo-talo na ito, pati mga senior citizen, humihiling sila na i-exempt sila sa kaning pairal yan sa EDSA. Ano sa tingin mo, Sir Joe? Yung ad-even scheme kasi, pamamaraan yan para ma-free up yung EDSA para ma-construct ng mabilisan. Tama, kasi mabilisan. Pero nung tinitingnan ko yung sistema, alam mo, if you want to accomplish something in the quickest possible time para mas mabawasan yung pain o paghihirap ng tao, dapat yan maraming gagawa. Do it fast. Do it fast. Ibig sabihin yan, simulan nila sa Pasay, may magsisimula sa Pasay, may magsisimula sa Caloocan, may magsisimula sa Ortigas, tapos magsalubungan sila. Ganun dapat yan para 6 na buwan pa lang tapos na yan, hindi 2 taon. Ang hirap ng 2 taong pagdurusa. Maraming hindi kasi ako pamilyar sa pag-construct ng isang magandang highway kung gano'n yung katagal. Pero marami ako na nare-receive na reaction na 2 years. Wow! Anong meron yan at hindi ko lang alam kung anong klaseng teknolohiya meron sa ibang bansa. Pero kung ikukumpara, ilang buwan, pwede nga sigurong, depende kung gaano kahaba, pero yung 2 years matagal na, Sir Joe. Tagal yun. Kasi kung titingnan mo yan, kung budget mo, sabihin natin na 1 billion yung budget mo, pareho naman din yung budget mo, kaya lang maraming gumagawa. Kung hindi kaya na isang kumpanya na sabay-sabay yan, dapat maraming kumpanya sabay-sabay gumagawa, di ba? Ganun lang yan. Pagka isa-isahin niyan, linya por linya yan, parusa yan. Tandaan ninyo, sinasabi ko na, paulit-ulit. Carmageddon yan. Kasi pagka nawala, tinanggal mo yung tao niya sa EDSA, kahit na maglagay ka lang na isang tumirik dyan sa EDSA, nagkakagulo dyan eh. O di wala, traktora pa, tsaka mga bulldozer. Pag nilipat mo yan sa C5, hindi kaya ng C5 yung dami yan. Magkakagulo tayo. Kaya okay lang sa akin, gawin kasi kailangan. Pero binasan ninyo yung gawa, hindi yung 2 taon. Naku po. Iniisip ko kasi, Sir Joe, kung talagang magkakaroon ng matagalang construction at makikita naman na talagang limitado lang yung pwedeng daanan ng mga sasakyan at magkaroon ng pagsisikip dahil sa dami ng mga motorista nga dyan. Kung ako nagmamaneho, hindi naman talaga ako nadadaan dyan.
No, iiwasan ko na pero- talaga 'yan. So parang yung pagpapairal na kung sino ang nararapat sa EDSA, parang common sense na talaga walang pupunta kung traffic. Dapat talaga inasikaso mo yung mga secondary road. Oo, correct. Kasi nga, tama ka, Orly. Bakit ako pupunta dyan? Alam ko ng traffic yan di ba? Kaya kahit na anong panukala, nabigyan ng exemption, huwag na natin tingnan yan, no? Kasi ang problema niyan, enforcement na naman yan Paano mo malalaman kung senior yung nagmamaneho? Aber, di ba? Patitigilin mo yan, titingnan mo. Di lalo babagal yan, talo yung traffic ko dyan. Hindi na. Yun din naman na pag wag na lang kung hindi pwede wag na lang din dahil pag pinara mo baka maging constant delay pa yan Nagagalit na yung nasa likod kasi kung isang linya na nga lang yan titigil pa titignan ng enforcer matanda ba ito? Ay nako. Okay. So Sergio, ang binabanggit nyo kung kinakailangan gawin, kung kinakailangan mag-rebuild, ituloy ninyo pero kung pwede gawin nyo yan ng mabilisan. Paspasan ninyo, mabilisan, pwede ba? Oo. At kung talagang merong sektor na pag bawal, lahat na lang bawal. Wag na. Sa bagay, tama ka rin Dahil kung ako, halimbawa, bawal nga ako dyan, pero may makikita ako na pwede pala, dudut, nakikita ko, tapos makikita mo. Government official pa, masakit sa loob tanggapin yun, Sergio, Oo, kasi mapanulo. Uy, pwede pala yung mga gano'n. So, lahat ng tao magiging pila, hihingi ng PWD ID yan, tsaka senior citizen, Ay, nako, pwede ba? Nakikita ko yan, minsan sa linya ng senior citizen, may mga bata. Sabi ko, paano kaya naging bata? Mukhang 30 anyos naging senior na siya. May mga palusot Baka nga raw mauso yung senior citizen for hire. Sasakay si Lolo sa likod. Lolo, sama ka sa akin. Akong bahala sa iyo, Apo. Pero bahala ka na rin sa akin, Ito kaya mangyayari. Sergio, panghuli na lang. Total binanggit mo kanina ang inyong pagsuporta sa NCAP. Kinakailangan talaga ang gantong paraan. Wala nang debate. Wala nang paki-usap. Pag nakita niyan yung video, pinag-usapan na natin dito hindi ho photo hindi po still kung hindi yung video po ito. Ngayon, kung may darating po sa inyong citation, yun po ay capture mula sa video. Kasi kala nila yata, Sergio, picture lang ito. Kaya ako naman nabanggit yan. Naging usap-usapan yung pag may ambulansya sa likod mo sa intersection, huwag kang aalis. Bakit parang all of the sudden na wala na yung napag-aralan natin sa pagkuha ng lisensya na pag may ambulansya, padaanin mo, buhay ang dyan. Alam mo, may sa ibang bansa, sa Korea, pag narinig ang ambulansya, tatabi yung mga sasakyan, bubuka. Kasi yung gitna, may pawang yan di ba? Ang gagawin ng mga sasakyan, itututok nila sa kanan na bangketa, kaliwang bangketa. Ano ka na naman, ikikili mo lang ng konti para makadaan yung ambulansya. Kikilid mo lang yan. Basta lahat, ikikilid lahat, makakagdaan sa gitna ng dalawang sasakyan ng ambulansya. Sasabihin nila na, paano yan? Hindi ko padadaan yung ambulansya. Bira ka naman, para kang mamamatay tao. Gusto mo manigas yun nandun sa loob ng ambulansya. Kaya ako nabanggit dyan, Sergio, parang siguro nakaisip sila ng paraan para tuligsain ng NCAP. Hindi, siguro, may iba, pero wag ho yan. Kung hindi ho kayo tutuloy, karapatan nyo ho yun. Nire-respeto natin yan. Pero isang bagay na alam mo namang dapat mong gawin, wag mo nang pangalandakan pa yun dahil mukhang talagang taliwas Sino pa naman nagsabi na para di ako huliin, hindi kita padadaanin. Alam mo naman na bago ka nagkaroon ng lisensya, may examination tungkol dyan. Diyan tumabi ka. Tsaka meron traffic court na pwede mo i-contest yung apprehension Yan. Hindi naman sinabi, in-apprehend kita, wala ka na magawa. Hindi, may traffic court yan. Hindi contest mo, sabihin mo, panoorin nyo yung buong video, may ambulansya sa likod ko. Yan. Buti binanggit nyo yan. Last point, Sergio, bago ko kayo pawalan. May mga nagmumungkahi na magkaroon tayo ng traffic court or parang public, yung mga simpleng kaso sa lipunan, yung panggugulo, panigsigaw, panununtok, magkaroon ng sariling korte, kasama dyan ng traffic, sa ganitong uri ng mga reklamo. Pag meron kang parang yung nag-trending yung sa Caught in Providence na pinanonood ko. May sariling korte para pag gusto mo i-contest yung huli, yun dyan sa maging desisyon kung dapat kang pagbigyan o dapat mo pa rin magbayad. At sasabihin sa iyo ng judge, sige, kung hindi mo kayang isang bayaran ng multa, ilan ba kaya mong multa? 1 buwan. Yung mga ganun. Patak na lang. I think maganda yun. maganda meron ganito tayong ganito. Tama, kasi alam mo yun,
yung gano'ng sistema, and of course, entertaining siya, no? Pero alam mo ang nangyayari doon? Actually, tinuturuan mo ang publiko tungkol sa batas. So, nagiging educational program yun eh. Oh, bawal pala yung gano'n, bawal pala yung gano'n, ano? Tapos pinapakita niya na meron palang punto ang gobyerno, may merciful din naman. So ako, sa ayon ako doon, maganda kung meron tayong ganung programa, kahit sa internet lang. Or hindi, yung ganong korte. Ibig sabihin na magkaroon tayo ng sariling court doon dahil lagi mong kinokontest pag halimbawa yung adjudication board ng MMDA o ng LGU, local enforcement o ng LTFRB na parang maglilitis sa akin, magkakasama si isang gusali unfair. O yan siguro para walang problema. Bakit ka tumigil? Sabihin niya, bakit ka tumigil dyan? Kasi sinabunutan ako ng asawa ko. Malaman nila kung bakit. Maganda siguro, sa halip siguro tulig sa inyong ilang mga programa para isaayos ang dali ng trapiko. Ito rin siguro dapat pag-aralan ng ating mga mambabatas. Sir Education yan. Okay, sige. Anyway, kasi productive yung ganong klaseng pag-iisip eh. Hindi yung reactive. Dapat ang batas natin, productive and dynamic rather than reactive. Kasi uso, gagawa tayo naman ng batas. Hindi na, no? Sumunod na lang tayo. Yun ang napakadaling hawakan ng isang judge, yung traffic court. Dahil isa lang ang magbabasihan mo, yung video eh. Wala ka nang hanapin mga ebidensya, mga kung ano-anong mga testimony. Tama sa punto mo yun. Kasi yung traffic court na yun, sa Providence, America, it is a description of NCAP. Tama. NCAP yun eh. No contact apprehension yun eh. Papadalang ka ng ticket, di ba? Pupunta ka sa korte, gusto mong contestin. Ito yung video, tingnan natin. Pero doon pala, pagka pinakita sa iyo yung video dahil kinontest mo, pagka mali ka pa rin, doble. Oo. Hindi naman. Pero doble ang dating kasi mapapaya ka. Nagsisinungaling ka pa. Yan yung video eh. Sir Joe, maraming salamat sa ulitin. Sige, Early. Thank you po sa inyo. Si Sir Augustus Joe Ferreira, mga kapuso, Pangulo po ng Automobile Association of the Philippines o AAP, ang inyo pong napakinggan.